Kumuwi sa kapag na part 1 of the story. Ako si Amina, isang simpleng babae mula sa Mindanao. Sa aming komunidad, mahigpit kaming sumusunod sa tradisyon at relihiyon. Ang pagiging Muslim ay hindi lamang bahagi ng aking pagkatao. Ito ang aking pagkakakilanlan. Sa kabila ng kaguluhan sa paligid, palagi kong pinaniniwalaan na ang pananampalataya ang aking magiging gabay. Subalit, isang araw, may nagbago sa takbo ng aking buhay. Sa isang pagkakataon, habang nasa syudad, nakilala ko si Miguel. Isang Katoliko na may kakaibang aura. Nang una ko siyang makita, may kung anong damdamin ang bumalot sa akin. Ang kanyang ngiti ay tila bumubura ng lahat ng takot at alinlangan sa aking puso. Ngunit alam kong ang aming pagkakaiba ay magiging hadlang sa aming samahan. Hindi ko inaasahang magiging malapit kami sa isa't isa. Si Miguel ay palaging nagkukwento tungkol sa kanyang mga karanasan at hangarin sa buhay. Sa bawat kwento niya, lalo kong nakikilala ang kanyang pagkatao. Isa siyang bukas na libro, samantalang ako ay isang saradong kabanata. Sa pagkakaibigan namin, natutunan kong hindi lahat ng tao ay nabubuhay sa ilalim ng mga patakarang sinasaulo. Isang gabi, sa ilalim ng mga bituin, nagtanong si Miguel, "Amina, naniniwala ka ba na ang pag-ibig ay kayang lampasan ng anumang balakid?" Ang tanong na iyon ang nagbigay init sa aking puso. Bagaman alam kong hindi madali ang aming sitwasyon, may bahagi sa akin na umaasa. Subalit, paano ko nga ba maipapaliwanag ang lahat ng ito sa aking pamilya? Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong lumalalim ang aming samahan ni Miguel. Hindi ko alam kung ano ang hinaharap. Ngunit alam kong ang damdamin na ito ay hindi ko na kayang pigilan. Sa aming mga lihim na pag-uusap, napagtanto kong may mga bagay na hindi mo basta-bastang maitatago. Ang pag-ibig ay nag-uumapaw sa aking puso. Ngunit ang takot sa reaksyon ng aking komunidad ay nananatili. Isang umaga, habang nasa Moscow ako, narinig ko ang mga bulong ng aking mga kaibigan. "Si Amina, parang may kakaibang kinikilos. Parang may tinatago." Ang mga salitang iyon ay parang matatalim na kutsilyong bumabaon sa aking puso. Alam kong hindi maiiwasan ng kanilang husga. Sa kabila ng kanilang mga bulong, pinilit kong maging normal. Ngunit paano nga ba ako magiging normal kung ang puso ko ay naglalaban sa pagitan ng pag-ibig at pananampalataya? Sa isang hindi inaasahang pagkakataon, nalaman ni Miguel ang tungkol sa aking sitwasyon. "Amina, ayoko na maging dahilan ng iyong pag-aalala," sabi niya. "Kung kailangan mong piliin, pipiliin kita," sagot ko, na may kaba sa aking dibdib. Ang pag-aalay ko ng sarili para sa pag-ibig ay hindi lamang isang sakripisyo. Ito ay isang desisyon na maaaring magbago ng lahat. Ngunit sa likod ng aming mga ngiti, isang matinding bagyo ang bumubuo. Isang gabi, hindi ko mapigilan ng kabog ng aking dibdib. Naririnig ko ang mga tahimik na pag-uusap ng aking pamilya. "Si Amina, may balak na siguro siyang ipagpalit ang kanyang pananampalataya," sabi ng isa sa kanila. Ang mga salitang iyon ang unang sulyap ng unos na parating. Habang naririnig ko ang mga bulong ng pag-aalala at galit, isang matinding desisyon ang sumagi sa aking isipan. Paano ko nga ba ipagtatanggol ang pag-ibig na ito? Paano ko haharapin ang kinabukasan na tila puno ng kawalang katiyakan? Sa likod ng aking mga ngiti, ang aking puso ay puno ng mga tanong na hindi ko alam kung kailan magkakaroon ng kasagutan. Sa gitna ng gabi, nagpasya akong harapin ang aking pamilya. Ngunit, ang hindi ko inaasahan ay ang kanilang reaksyon na magpapabago sa lahat, isang bagay na hindi ko sigurado kung kaya kong pagtagumpayan. Sa paglipas ng mga linggo, sinikap kong alamin ang lahat ng tungkol kay Miguel.
kung paano siya ngumiti kapag siya'y nagkukwento tungkol sa kanyang pamilya. Ang paraan ng kanyang pagtawa na tila musika sa aking pandinig. At ang lalim ng kanyang pananampalataya na, sa una, ay tila isang pader na hindi ko kayang akyatin. Ngunit ang pag-ibig ay may kakaibang kapangyarihan. Kaya nitong gawing tila, walang harang ang mga bagay na dati imposible. Hindi ko alam kung paano kami nagkakilala ni Miguel. Isa itong pangkaraniwang araw sa campus. Sa aming paaralan, marami sa amin ng may kani-kaniyang relihiyon, ngunit hindi ito naging hadlang upang kami makipagkaibigan sa isa't isa. Kaya nang una kong makita si Miguel sa isang pagtitipon ng mga estudyante, hindi ko inasahan na magiging malapit kami sa isa't isa. Ngunit tila ba may puwersang nagtulak sa akin upang makipag-usap sa kanya. "Salam, Miguel!" Bati ko sa kanya. Napatingin siya sa akin. Tila naguguluhan sa pagbati ko. Ngunit hindi siya nag-atubiling ngumiti. "Kamusta? Hindi ko inakala na may isang Muslim na nag-aaral dito sa kursong ito." Tugon niya sa akin habang kami naglalakad patungo sa aming susunod na klase. Nagpatuloy ang aming mga pag-uusap. Mula sa mga simpleng bagay hanggang sa mas malalalim na paksa. Hindi ko namalayan na ang mga simpleng usapan namin ay unti-unting nagiging bahagi ng aking araw. Sa bawat pagkikita namin, nararamdaman kong may kakaibang pagkapit sa aking puso. Ang bawat pagngiti niya, ang bawat tingin na tila ba may sinasabi, ay naging daan upang mas lalo ko siyang makilala. Sa kabila nito, alam ko sa puso ko na may mga bagay na hindi basta-bastang magbabago. Ang aming relihiyon ay hindi lamang bahagi ng aming pagkatao. Ito ay aming pagkakakilanlan. Sa aming tahanan, mahigpit ang paniniwala ng aking pamilya sa Islam. Ang aking ama, na isang imam sa aming komunidad, ay palaging nagsasabi na ang aming pananampalataya ang siyang gabay at ilaw sa aming buhay. Kaya't ang pag-ibig ko kay Miguel ay tila isang lihim na hindi ko maaring ipagsabi kahit kanino. Hindi ko inasahan na darating ang araw na kailangan kong mamili. Isang gabi, habang kami ni Miguel ay magkasamang naglalakad sa ilalim ng mga bituin, bigla niyang natanong ang tungkol sa aming kinabukasan. "Ano ang plano mo pagkatapos ng graduation?" Tanong niya. Na tila ba may mas malalim pang ibig sabihin ng kanyang tanong. Nagdalawang isip ako bago sumagot. Gusto kong ipagpatuloy ang pag-aaral ko. Maraming bagay pa akong gustong tuklasin. Sabi ko, pilit na iniiwasan ang tunay na tanong sa aking isipan. Ngunit hindi ko inasahan ang kanyang susunod na tanong. "Paano ang tungkol sa atin, Aisha?" Tanong niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti ay ang pangamba ng hindi kasiguraduhan. Ang tanong na iyon ay nagbigay ng bigat sa aking puso. Paano ko ipapaliwanag sa kanya ang lahat ng ito? Paano ko sasabihin na sa kabila ng nararamdaman ko, may mga bagay na hindi basta-bastang maitatapon? Ano? Ano ang ibig mong sabihin? Sagot ko. Pilit na iniwasan ang kanyang tanong. Alam mo, hindi natin maitatago ang nararamdaman natin habang buhay. I'm willing to fight for this, Aisha. Para sa pag-ibig natin, sabi niya, puno ng determinasyon. Ngunit bago pa man ako makasagot, bigla kong naalala ang isang pangyayari noong bata pa ako. Isang kaibigan ng pamilya namin ang nagmahal sa isang tao na hindi niya kapareho ng relihiyon. Alam ko ang hirap na dinanas nila. Ang sakit na idinulot ng kanilang desisyon sa kanilang pamilya. Paano kung iyon din ang mangyari sa amin ni Miguel? Ngunit sa kabila ng lahat, alam ko sa puso ko na mahal ko siya. Ang tanong na iniwan niya sa akin ay hindi ko agad nasagot. Ang aming pag-ibig ay tila isang bulaklak na patuloy na namumukadkad. Ngunit sa likod nito ay
ang panganib ng pagkitil ng mga tao sa paligid namin. Nang makarating na kami sa aming patutunguhan, naglakas loob akong magsalita. Miguel, hindi ko alam kung paano natin ito haharapin. Ang alam ko lang, mahal kita. Ngunit bago pa man siya makasagot, isang tawag ang dumating sa aking cellphone. Ang pangalan ng aking ama ang lumitaw sa screen. At alam kong ito na ang simula ng isang pagsubok na hindi ko inaasahan. Tumigil ang mundo sa aking paligid. Ang tawag na iyon ay tila isang babala, isang paalala na ang lahat ng ito ay may kapalit. At sa kabila ng pag-ibig na nararamdaman ko, alam kong may mga desisyon akong kailangan gawin. Magkaroon kaya kami ni Miguel ng lakas upang ipaglaban ang aming pag-ibig, o ito na ang hudyat ng isang pagtatapos? Sa bawat paglipas ng araw, pakiramdam ko'y unti-unti akong nalulunod sa isang dagat ng mga tanong at pag-aalala. Ako si Amina, isang Muslim na babae na natutunan ng halaga ng pananampalataya mula sa aking pamilya. Ngunit ngayon, tila nagbago ang lahat dahil sa isang bagay, o mas tamang sabihin, isang tao, si Miguel. Siya ang katolikong lalaki na walang pasubaling nagpabago sa takbo ng aking buhay. Hindi ko na mabilang kung ilang beses ko nang sinubukang itulak ang mga damdamin para kay Miguel sa sulok ng aking isipan. Subalit sa tuwing magkasama kami, lahat ng aking mga pag-aalinlangan ay tila naglalaho. Nagdadala siya ng kakaibang liwanag sa aking mundo. Isang liwanag na hindi ko pa naranasan noon. Ang aming mga pag-uusap ay palaging puno ng pagtataka at pag-unawa. Kahit na may mga bahagi ng aming buhay na tila hindi magtatagpo, nagagawa naming bumuo ng isang espesyal na koneksyon. Sa kabila nito, alam kong may mga bagay na hindi ko maibabahagi sa kanya. Mga bagay na may kinalaman sa aking relihiyon at kultura. Alam kong balang araw, ang mga ito ay magiging hadlang sa aming pagmamahalan. Isang umaga, nagdesisyon akong sabihin kay Miguel ang tungkol sa aking mga alalahanin. Nagkasalubong kami sa parke, kung saan madalas kaming maglakad para pag-usapan ang mga pangarap at plano sa buhay. Naupo kami sa isang bangko sa ilalim ng lilim ng isang malaking puno. Miguel, may mga bagay akong gustong sabihin sa'yo. Panimula ko habang pilit kong pinipigilan ang panginginig ng aking boses. Tumingin siya sa akin, puno ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Ano yun, Amina? Ano mang meron ka? Nandito lang ako. Huminga ako ng malalim bago magpatuloy. Alam mo naman na mahal kita, di ba? Pero may mga bagay na nagiging hadlang sa atin. Ang relihiyon ko. Ang pamilya ko. Hindi ko alam kung paano natin ito malalampasan. Tahimik na nakinig si Miguel. Tila nag-iisip ng malalim. Alam ko, Amina. Mula pa noong una, alam kong may mga bagay na mahirap ipagsabay. Pero handa akong maghintay. Handa akong umunawa. Kung kaya nating ipaglaban to, gagawin natin. Sa kabila ng kanyang mga salita, naramdaman ko ang bigat ng sitwasyon. Alam ko ang kahalagahan ng aking relihiyon, ang mga tradisyon na matagal nang nakaukit sa aking pagkatao. Paano kung hindi ko kayang isakripisyo ang mga ito para sa pag-ibig? Habang tumatakbo ang mga araw, lalo akong naguguluhan. Mahal ko si Miguel, ngunit natatakot akong magalit ang aking mga magulang kung sakaling malaman nila ang tungkol sa aming relasyon. Nasa gitna ako ng dalawang mundo. At hindi ko alam kung paano ako o makakawala. Isang gabi, nagulat ako nang bigla siyang tumawag. Amina, pwede ba tayong mag-usap? May kailangan akong sabihin. Nag-aalala akong pumayag. At nagkita kami sa isang paborito naming kainan. Pagdating ko doon, kita ko ang bigat ng kanyang mga mata. Kahit na pinipilit niyang ngumiti, alam kong may bumabagabag sa kanya. Anong problema, Miguel? Tanong ko nang makarating na ako sa harap niya.
Huminga siya ng malalim. Tila pinipilit ang sarili na magpatuloy. Amina, may isang bagay na hindi ko nasabi sa'yo. May nangyari sa pamilya ko at kailangan kong bumalik sa probinsya. Hindi ko alam kung kailan ako makakabalik. Napatigil ang mundo ko. Ang aming mga plano, ang mga pangarap na binuo namin sa mga salita. Lahat ng iyon ay tila naglaho sa isang iglap. Pakiramdam ko'y may nawawala sa akin. Isang bahagi ng aking puso na hindi ko na maibabalik. Hindi ko alam kung paano magre-react. Sa loob ng ilang segundo, bumalik sa akin ang lahat ng mga pag-aalala. Paano kung hindi na siya bumalik? Paano kung ito na ang katapusan ng aming kwento? Ano ang ibig sabihin nito, Miguel? Babalik ka ba talaga? Tanong ko, puno ng pag-aalala. Oo, Amina. Babalik ako pero hindi ko alam kung kailan. Hindi ko rin alam kung paano natin itutuloy ang lahat ng ito. Sagot niya, puno ng lungkot sa kanyang boses. At doon ko naramdaman ang tunay na takot. Ang takot na magising isang araw na nawala na ang liwanag na dala ni Miguel sa buhay ko. Naisip ko, ito na ba ang kapalaran namin? Na kahit gaano kami magmahal, may mga bagay talagang hindi namin maipipilit. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, sa puso ko, alam kong hindi pa ito ang katapusan. Sa kabila ng agwat na maaring mamagitan sa amin, hindi ko pa rin kayang bumitaw. Habang naglalakad ako pauwi, puno ng tanong ang aking isip. Ano ang gagawin ko kung sakaling hindi na siya bumalik? At kung sakaling bumalik siya, paano ko haharapin ang mga pagsubok na dala ng aming magkaibang mundo? Sa gitna ng aking pag-aalala, isang bagay ang naglalaro sa aking isipan. Isang tawag mula sa aking mga magulang. Hindi ko alam kung ano ang maririnig ko mula sa kanila. Ngunit alam kong may malaking desisyon akong kailangan gawin. Sa kabila ng lahat, alam kong hindi pa ito ang katapusan ng aming kwento. Ngunit paano ko haharapin ang kinabukasan na puno ng hindi tiyak? Sa isang malamig na gabi, habang mga bituin ay kumikislap sa langit, naglalakad kami ni Miguel sa tabing dagat. Ang mga alon ay marahang humahampas sa dalampasigan. Tila sinasalamin ang tahimik na pag-aalinlangan sa aking puso. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa akin. Nagbibigay ng init sa malamig na hangin. Sa kabila ng mga pangamba at takot na bumabalot sa akin, ang bawat hakbang sa buhangin ay tila ba isang hakbang palayo sa aking kinagisnang pananampalataya. Naisip mo na ba kung ano ang mangyayari sa atin? Tanong ni Miguel. Sumisilip sa aking mga mata na puno ng pag-asa. Hindi ko siya kaagad masagot. Sa loob ng ilang buwan, naging lihim ang aming relasyon. Isang bagay na itinatago mula sa aming mga pamilya at komunidad. Isang Muslim na babae na nagmamahal sa isang Katoliko. Ito ay tila isang kwentong hinabi mula sa mga pahina ng isang nobelang puno ng pagsubok at hidwaan. Ngunit ito ang aming realidad. Minsan, iniisip ko, sagot ko, kung paano natin maisasakatuparan ng lahat ng ito. Paano natin mapapawi ang mga agam-agam sa ating mga pamilya? Paano natin mapapanatili ang ating pagmamahalan sa gitna ng mga paniniwala na tila bang hindi magkatugma? Napabuntong hininga si Miguel at naramdaman ko ang bigat ng kanyang pag-aalala. Alam kong hindi magiging madali, ngunit handa akong harapin ang lahat ng pagsubok, basta't kasama kita. Ang kanyang mga salita ay tila isang pangako. Isang pangako na may kaakibat na sakripisyo. Ngunit ano nga ba ang kaya kong isakripisyo? Ang aking pananampalataya, ang aking mga tradisyon, ang aking pamilya? Sa bawat araw na lumilipas, tila ba ang mga katanungan ay patuloy na bumubulong sa aking isipan? Minsan, naiisip ko ang aking mga magulang. Ang kanilang mga mata na puno ng pagmamalaki habang ginagabayan ako sa aking relihiyon.
ang kanilang mga kamay na nakapatong sa akin habang nagdarasal. Paano ko maiaalis sa kanila ang kanilang pangarap para sa akin? Ang kanilang inaasahan na ako ay magpapatuloy sa landas na kanilang sinimulan. Ngunit sa mga oras na kasama ko si Miguel, nararamdaman ko ang isang uri ng kaligayahan na tila ba hindi ko matatagpuan kahit saan pa. Ang kanyang mga ngiti, ang kanyang mga halakhak, ang kanyang mga pangarap, ang lahat ng ito ay tila isang pag-asa na hindi ko nais pakawalan. Habang naglalakad kami, napansin ko ang isang maliit na grupo ng mga tao na nagtitipon sa gilid ng dalampasigan. Sila ay nakapaligid sa isang malaking bonfire. Ang kanilang mga tawanan ay umaalpas sa hangin. Isa sa kanila ay bumati sa amin, at sa isang iglap, kami ay naging bahagi ng kanilang kasiyahan. Si Miguel ay agad na nakisama, at ako ay napasilip sa kanilang mga ngiti at tawanan. Isa sa mga babae ang lumapit sa akin, nagpakilala. "Salam! Ako si Ana! Ikaw ang kasama ni Miguel, hindi ba?" Nagulat ako sa kanyang tanong, ngunit agad din akong ngumiti. "Oo, ako nga! Ako si Amira!" "Mukhang masaya kayo," sabi ni Ana, na tila ba sinasalamin ang kanyang sariling kaligayahan sa aming mga mata. Naramdaman ko ang init ng bonfire sa aking pisngi. Ngunit higit pa roon, naramdaman ko ang init ng pagtanggap. Sa kabila ng aming mga pagkakaiba, sa kabila ng aming mga takot, naramdaman ko ang isang uri ng koneksyon na tila lumalampas sa mga hangganan ng relihiyon. Habang kami ay nagkukwentuhan, biglang bumuhos ang ulan. Ang mga tao ay nagtakbuhan, papunta sa isang malapit na kubo. Habang kami ni Miguel ay naiwan sa gitna ng ulan. Basang-basa, ngunit masaya. Ang kanyang mga mata ay nagningning. At sa isang iglap, hinalikan niya ako. Isang halik na puno ng pag-asa at pangarap. Ngunit biglang, isang pamilyar na tunog ang umalingaw-ngaw mula sa aking bulsa. Ang aking cellphone ay nagring. At ang pangalan ng aking ama ay lumitaw sa screen. Sa isang iglap, ang lahat ng kasiyahan ay tila naglaho, pinalitan ng takot at pag-aalala. Ano ang sasabihin ko sa kanya? Paano ko ipapaliwanag ang aking nararamdaman? Kinuha ako ang tawag, at sa likod ng linya, narinig ko ang boses ng aking ama, puno ng pag-aalala at pagmamahal. "Amira, anak, nasaan ka? May kailangan kang malaman." Ang kanyang boses ay tila baga isang alon na humampas sa akin, puno ng mga katanungan at pag-aalala. Ngunit bago pa man siya makapagpatuloy, narinig ko ang mga sirena ng pulisya. Papalapit sa amin. "Miguel," bulong ko, "may nangyayari. Kailangan natin umalis." Ngunit bago pa man kami makagalaw, bumaba ang mga pulis mula sa kanilang sasakyan. Nakatutok ang kanilang mga flashlight sa amin. Sa isang iglap, ang lahat ng aming kinatatakutan ay tila baga nagkatotoo. Ang aming lihim ay nadiskubre, at ang aming mundo ay nagbago. Sa malamig na ulan, habang kami ay nakaharap sa hindi inaasahang pangyayari, naramdaman ko ang bigat ng aking desisyon. Ang binaliwala kong relihiyon para sa pag-ibig na tila bang naghatid sa amin sa puntong ito. Ngunit sa kabila ng lahat, sa kabila ng panganib at takot, alam ko sa aking puso na ang pagmamahal na ito ay may halaga na hindi matutumbasan ng kahit na ano. Ngunit, ano nga ba ang susunod? Sa gitna ng ulan, sa harap ng mga sirena, sa likod ng boses ng aking ama, ang aming kwento ay patuloy na hinabi ng tadhana. Sa bawat hakbang na aking tinatahak, tila ba'y may bumubulong sa aking isipan. Isang tinig na nagmumula sa kaibuturan ng aking konsensya. Nasa gitna ako ng isang daan na hindi ko alam kung saan patutungo. Ang pag-ibig ko kay Miguel ay isang paglalakbay na puno ng ligaya. Subalit hindi maitatangging ito rin ay puno ng pag-aalinlangan at pagkabagabag. Sa aming munting silid-aralan, sa ilalim ng isang lumang simbahan,
kung saan kami ay palaging nagtatagpo. Sabik kong hinintay ang kanyang pagdating. Ang bawat sandali na kami magkasama ay tila isang maikling pahinga mula sa mundong puno ng mga alalahanin at panghuhusga. Subalit sa araw na ito, may kakaiba sa kanyang mga mata. Tila may dalang mabigat na balita. "Layla," bungad niya. May halong kaba sa kanyang tinig. "Kailangan nating mag-usap." Hindi ko maipaliwanag, ngunit agad kong naramdaman ang malamig na hangin na pumaligid sa akin. Ang kanyang mga salita ay tila mga patak ng ulan sa isang tahimik na gabi. Mabigat at puno ng misteryo. "Ano ang nangyari, Miguel?" tanong ko. Pilit nang umiti upang itago ang aking pag-aalala. "May nalaman ako mula sa aking pamilya," sagot niya. Hindi maikakaila ang lungkot sa kanyang tinig. "Layla, nais nila akong makipagkita sa isang babaeng napili nila para sa akin." Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Ang aking mga mata'y nagdilim. At sa sandaling iyon, tila nagwawalang mga alon ng aking puso. "Alam mo ang nararamdaman ko para sa'yo, Miguel?" sagot ko. Pilit na hinahanap ang tapang sa aking boses. "Hindi ba tayo sapat?" Hinawakan niya ang aking mga kamay. At sa kanyang paghaplos ay naramdaman ko ang kanyang pangamba. "Layla, ikaw ang mahal ko, ngunit hindi ko rin kayang talikuran ang aking pamilya." Nauunawaan ko ang kanyang damdamin, sapagkat sa kabila ng lahat, kami parehong nasa ilalim ng impluwensya ng aming mga pamilya at mga relihiyon. Ang aming pag-ibig ay tila isang ilaw na pumapailan lang sa kadiliman. Subalit sa mundo namin, ang ilaw na iyon ay madalas na tinatakpan ng mga ulap ng alitan at hindi pagkakaintindihan. "Mayroon pa bang pag-asa para sa atin?" tanong ko. Halos pabulong na, habang ang aking mga luha ay pilit kong pinipigilan. "Layla, hindi ko alam," sagot niya, habang ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan. "Ngunit handa akong lumaban para sa atin. Kahit sa huli, hindi ko alam kung ano ang kahihinatnan." Sa mga salitang iyon, natagpuan ko ang kaunting pag-asa. Subalit alam kong ang laban na ito ay hindi magiging madali. Ang aming pag-ibig ay isang pagsubok ng pananampalataya at pagtitiis. Alam kong darating ang araw na kakailanganin naming pumili kung ano ang mas matimbang, ang aming pagmamahalan o ang aming mga sariling pananampalataya. Ngunit bago pa man ako makasagot, biglang bumukas ang pinto at isang pamilyar na tinig ang pumukaw sa aming atensyon. "Layla! Miguel!" Sigaw ito ni Fatima, ang matalik kong kaibigan. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabalisa. "Fatima, anong nangyari?" tanong ko. May halong kaba sa aking dibdib. "Layla, kailangan mo nang umuwi. Ngayon din," sagot niya. "May dumating na sulat mula sa iyong ama. Tila nalaman niya ang tungkol sa inyong dalawa." Ang aking puso ay bumilis ng tibok. At tila ang oras ay tumigil sa pag-ikot. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng lahat ng ito. Ang aming pag-ibig, ang aming mga desisyon, ang mga posibilidad na maaring magbago sa aming mga buhay. Habang nagmamadali akong umuwi, ang isip ko'y puno ng mga tanong na walang kasagutan. Ano ang laman ng sulat na iyon? Ano ang maaring mangyari kung malaman ng aking pamilya ang tungkol sa amin ni Miguel? Sa pagdating ko sa aming tahanan, sinalubong ako ng malamig na katahimikan. Ang aking ama ay nakaupo sa aming sala. Hawak ang isang piraso ng papel na tila mabigat sa kanyang mga kamay. "Layla," bungad niya. Puno ng awtoridad ang kanyang tinig. "Kailangan nating mag-usap." Sa mga salitang iyon, alam kong dumating na ang oras ng katotohanan. Ang mga susunod na sandali ay isang pagsubok ng aking tapang at dedikasyon sa pag-ibig na aking pinili. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, isang bagay ang malinaw. Hindi ko kayang talikuran ng pagmamahal ko kay Miguel. Kahit na sa huli, ito ang maging sanhi ng aking pagkawasak.
Ang aming pag-uusap ay magsisimula, at sa bawat sandali ay nakataya ang aking kinabukasan. Ang aking puso ay puno ng kaba, ngunit handa akong harapin ang lahat sa ngalan ng pag-ibig. Ngunit ang tanong, handa ba akong talikuran ng lahat ng aking nakasanayan para sa isang pag-ibig na walang kasiguraduhan? Sa harap ko ay isang landas na puno ng misteryo at pag-asa. At sa bawat hakbang ay maaaring magbago ang aking tadhana. Sa kabila ng lahat ng nangyari, ni minsan, ay hindi ko naisip na magiging ganito ang takbo ng buhay ko. Noon ay tila mahigpit kong yakap ang aking pananampalataya, ang mga tradisyon na itinuro sa akin mula pagkabata. Ngunit ngayon, heto ako, nakatayo sa isang crossroad na hindi ko inaasahang darating. Ang pag-ibig ko kay Marco ay isang bagay na hindi ko maikakaila. Sa bawat pagkikita namin, sa bawat pag-uusap, pakiramdam ko ay lumulutang ako sa hangin. Para bang siya ang naging sagot sa lahat ng tanong ko, ang liwanag sa madilim na bahagi ng puso ko. Ngunit ang liwanag na iyon ay kasabay ng mabigat na pasanin ng mga pag-aalinlangan. Paano ko ba ipapaliwanag sa pamilya ko, sa mga kaibigan ko, ang binaliwala kong pagkakaiba para sa pag-ibig? Isang umaga, nagising ako na parang may kakaibang enerhiya. Nagpasya akong maglakad-lakad sa parke para mag-isip-isip. Sa bawat hakbang ko, bumabalik sa isip ko ang mga alaala. Paano nagsimula ang lahat? Sa unang pagkikita namin, sa simpleng ngiti na binigay niya sa akin, sino ang mag-aakala na ang simpleng ngiting iyon ang magiging simula ng pagbabago sa buhay ko? Habang naglalakad, nakita ko si Marco na nakaupo sa bench. Tila naghihintay. Nagtama ang aming mga mata, at agad akong nakaramdam ng ginhawa. Lumapit ako sa kanya, at sa kanyang mga mata ay nakita ko ang parehong tanong na matagal nang bumabagabag sa akin. Ano na ang gagawin natin? Tanong niya. Puno ng pag-aalala ang kanyang boses. Hindi ko alam. Sagot ko. Tapat ngunit puno ng pag-asa. Pero alam ko na mahal kita, Marco. At hindi ko kayang mawala ka sa buhay ko. Hinawakan niya ang kamay ko. At sa simpleng gestong iyon, ay naramdaman ko ang kanyang katatagan. Kaya natin ito, Layla. Hahanap tayo ng paraan. Hindi natin kailangan piliin ng isa't isa sa halip na ang ating mga paniniwala. Maaring may paraan para pagsamahin ang dalawa. Ngunit paano nga ba? Paano ko maipapaliwanag sa pamilya ko na ang pag-ibig ko kay Marco ay hindi nangangahulugan ng pagtalikod ko sa aking relihiyon? Paano ko maipapakita sa kanila na ang puso ko ay kayang magyakap ng dalawang magkaibang mundo? Habang nag-uusap kami, biglang bumuhos ang ulan. Tumakbo kami patungo sa pinakamalapit na lilim. Nagtatawanan sa gitna ng ulan. Sa mga ganitong sandali, pakiramdam ko ay kaya kong harapin ng kahit ano basta't kasama ko siya. Pagdating namin sa ilalim ng lilim, biglang bumukas ang usapan tungkol sa pamilya. Layla, gusto kitang ipakita sa pamilya ko. Gusto kong makilala nila ang babaeng mahal ko. Sabi ni Marco, puno ng determinasyon. Nag-aalangan ako. Paano kung hindi nila ako tanggapin? Paano kung magbago ang tingin nila sa akin dahil sa relihiyon ko? Ngunit sa kabila ng takot na iyon, naroon ang pag-asang maaring may magandang mangyari. Sige Marco, gagawin ko. Basta't kasama kita, kaya ko. At sa aming pagpapasya, naisip kong hindi ako nag-iisa. Marahil, sa pagharap namin sa mga pamilya namin, matutunan din nila na ang pag-ibig ay hindi pumipili ng relihiyon. Ang pag-ibig ay hindi nakakulong sa mga tradisyon. Ngunit sa gitna ng aming mga plano, isang tawag ang dumating mula sa kuya ko. Layla, kailangan mong umuwi. May mahalagang pag-uusapan ng pamilya. Sabi niya, puno ng tensyon ng kanyang boses. Agad akong natakot. Ano kaya ang nalaman nila?
Ano kaya ang mangyayari kung malaman nila ang relasyon namin ni Marco? Binalot ako ng takot. Ngunit alam kong hindi ko maaring takasan ang sitwasyong ito. Kailangan kong harapin. Nang umuwi ako, naroon ang aking pamilya, tahimik na nakaupo sa sala. Nakatingin sila sa akin at ramdam ko ang bigat ng sitwasyon. Layla, may nalaman kami, sabi ni Mama. Puno ng pag-aalala ang kanyang boses. Ang puso ko ay bumilis ang tibok. Ano kaya ang nalaman nila? Paano nila ito nalaman? At higit sa lahat, paano ko sila makukumbinsi na ang pag-ibig ko kay Marco ay hindi pagtataksil sa aking relihiyon? Layla, dugtong ni Papa. May mga bagay na hindi natin inaasahan at may mga desisyon na kailangan nating pag-isipan ng mabuti. Ang mga salita niya ay parang palaso na tumama sa puso ko. Ngunit sa kabila ng takot, naroon ang pag-asang may magandang mangyayari. Alam kong kailangan kong maging matatag. Kailangan kong ipakita sa kanila na ang pag-ibig ko ay totoo. Na ang pag-ibig ko kay Marco ay hindi isang pagkakamali. Ngunit sa gitna ng usapan, may isang bagay na hindi ko inaasahan. Layla, may nakilala kaming tao na gustong makipagkita sa iyo. Isang tao na sinasabing may alam tungkol sa sitwasyon mo. Sino kaya ang taong ito? Ano ang kanyang alam? At paano ito makakaapekto sa relasyon namin ni Marco? Sa kabila ng lahat ng katanungan, naramdaman ko ang isang pag-asa na maaaring ito ang simula ng isang bagong kabanata sa aming kwento. Ang tao na ito ang maaaring maging susi sa pagkakaintindihan ng dalawang mundo. Ngunit sino siya? Sa mga nakalipas na araw, ang damdamin ko ay tila isang malakas na bagyo sa aking kalooban. Hindi ko mawari kung paano ko haharapin na sintang ang sitwasyong kinasadlakan ko. Si Daniel, ang katolikong lalaking minahal ko ng lubos, ay naging sentro ng aking mundo. Sa kabila ng mga alalahanin at mga babala mula sa mga kapwa ko Muslim, hindi ko magawang iwasan ang pag-ibig na unti-unting bumabalot sa akin. Nang gabing iyon, habang nakatayo ako sa tapat ng salamin sa aking silid, pinagmasdan ko ang aking sarili. Nakasuot ako ng hijab na palaging nagpapaalala sa akin ng aking pananampalataya, ng aking kultura, at ng aking mga responsibilidad. Ngunit sa likod ng aking mga mata, naroon ang pagnanasa na lumaya. Ang pagnanasa na sundan ng isang pusong hindi maikakahon ng kahit anong tradisyon. Nakipagkita ako kay Daniel sa aming paboritong parke. Sa ilalim ng mga bituin, nag-usap kami tungkol sa mga bagay na tila hindi namin maabot. Alam mo, Layla, sabi ni Daniel habang hawak ang aking kamay. Hindi ko alam kung hanggang saan natin kayang dalhin ito. Alam kong mahalaga sa iyo ang iyong relihiyon. Tumango ako. Hindi sigurado kung paano sasagutin ang kanyang mga salita. Alam kong tama siya. Ngunit sa bawat pintig ng aking puso, nararamdaman ko ang sakit na dala ng posibilidad na mawala siya. Daniel, sabi ko, mahal kita. Pero ang mundo natin ay punong-puno ng mga hadlang. Narinig ko mula sa aking mga magulang ang kanilang mga pangarap para sa akin. Na ako'y magpakasal sa isang kapwa Muslim na mamuhay na ayon sa mga tradisyon na kanilang itinuro. Ngunit sa harap ni Daniel, ang mga pangarap na iyon ay tila mga anino na naunti-unting naglalaho. Habang naglalakad kami pauwi, naramdaman ko ang bigat ng desisyon na kailangan kong gawin. Paano ko pipiliin ang pag-ibig na ito kung may kapalit na pag-aalay ng bahagi ng aking pagkatao? Pinili kong tumahimik at hayaan na lamang ang malamig na hangin ng gabi ang umalo sa aking naguguluhang damdamin. Sa mga sumunod na araw, hindi ko mapigilan ang pag-iisip kung paano ko haharapin ang sitwasyong ito. Sa tuwing nagdarasal ako, nararamdaman ko ang bigat ng konsensya na tila nagpapaalala na hindi ko dapat kalimutan kung sino ako. Ngunit sa tuwing kasama ko si Daniel, ang mundo ay tila isang lugar na puno ng pag-asa.
isang lugar kung saan ang pag-ibig ay walang hangganan. Isang gabi. Habang nag-iisa ako sa aking kwarto, nakatanggap ako ng isang tawag mula sa aking kapatid na si Amina. "Layla," sabi niya, "may narinig ako tungkol sa inyo ni Daniel. Totoo ba ito?" Alam kong hindi ko na maitatago pa ang aming relasyon. Sinabi ko sa kanya ang lahat. Mula sa aking nararamdaman hanggang sa mga pangarap na hindi ko pa maabot. "Ano ang balak mong gawin, Layla?" tanong ni Amina. "Hindi ko alam," tugon ko. "Pero pakiramdam ko kailangan kong sundan ang puso ko. Alam kong malalim ang pagkakaiba ng aming mga pananampalataya, na ang bawat hakbang ko patungo kay Daniel ay maaaring magdulot ng hidwaan sa aking pamilya." Habang nag-uusap kami ni Amina, naramdaman ko ang kanyang pag-unawa. "Alam mo, Layla," sabi niya, "hindi madali ang sitwasyong ito. Pero tandaan mo, kahit anong mangyari, nandito ako para sa'yo." Matapos ang aming pag-uusap, nagdesisyon akong maglakad-lakad sa labas upang makapag-isip. Sa gitna ng mga ilaw ng kalye, napansin ko ang isang maliit na kapilya sa gilid ng daan. Hindi ko alam kung bakit, pero nagdesisyon akong pumasok. Sa loob, naroon ang katahimikan na tila nag-aanyaya sa akin upang makinig sa aking kalooban. Habang nakaupo ako sa isang bangko, naramdaman ko ang isang kakaibang kapayapaan. Parang may bulong na nagsasabi sa akin na hindi ko kailangang piliin ang isa sa dalawang mundong ito. Na marahil, may paraan upang ipagsama ang pag-ibig at pananampalataya. Sa paglabas ko ng kapilya, nakaramdam ako ng bagong pag-asa. Ngunit sa aking pag-uwi, isang hindi inaasahang mensahe ang dumating sa aking telepono. Nagmula ito kay Daniel. "Layla, kailangan nating mag-usap. May nangyari na hindi mo inaasahan." Sa pagtingin ko sa kanyang mensahe, naramdaman ko ang kaba sa aking dibdib. Ano kaya ang ibig niyang sabihin? Sa gitna ng lahat ng ito, alam kong ang susunod na sandali ay maaaring magbago sa takbo ng aming mga buhay. Sa huli, ang pag-ibig ay isang misteryo. Isang puwersa na hindi natin lubos na maipaliwanag. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagsubok, alam kong handa akong harapin ang kahit ano para sa pag-ibig na ito, kahit pa ang mga susunod na hakbang ay puno ng hindi kasiguraduhan. Sa dulo ng mensaheng iyon, naroon ang isang twist na hindi ko inaasahan, isang cliffhanger na magdadala sa akin sa isang bagong yugto ng aming kwento. Nang gabing iyon, habang nakaupo ako sa aming maliit na beranda, tinatanaw ang mga bituin sa langit, biglang bumalik sa akin ang mga alaala ng aming unang pagkikita ni Miguel. Sa kabila ng malamig na simoy ng hangin, may kung anong init na nagmumula sa mga alaala ng mga ngiti niya, at ng mga pagkakataon na tila sa amin lamang umiikot ang mundo. Ngunit sa likod ng mga ngiti at saya, bumabalik din ang alaala ng aming mga pag-aalinlangan at takot. Sa simula, inisip kong ang pagkakaiba ng aming mga relihiyon ay isang simpleng balakid lamang na madaling lampasan. Ngunit habang tumatagal, naramdaman kong tila hindi ito basta-basta na lang mawawala. Sa bawat oras na magkasama kami, naroon ang pag-asang maaaring magtagumpay ang aming pagmamahalan laban sa lahat ng hadlang. Gayunpaman, hindi ko maiwasan ang tanungin ang sarili ko kung hanggang kailan ko kayang isakripisyo ang bahagi ng aking pagkatao para sa pag-ibig. Noong araw na iyon, nagpasya akong makipagkita kay Miguel. Nais kong tanungin siya kung paano rin niya hinaharap ang lahat ng ito. Nang makita ko siya, agad kong napansin ang pagkabagabag sa kanyang mga mata. Naiintindihan ko na hindi lamang ako ang may dinadala. Hindi na rin ako nagpatumpik-tumpik pa. At tinanong ko siya, "Miguel, paano kung hindi natin ito kayanin? Paano kung hindi sapat ang pag-ibig natin para labanan ang lahat ng ito?"
Saglit siyang natahimik. Tila nag-iisip ng tamang sagot. Alam mo, Amina, wika niya. Ang pag-ibig ay hindi laging madali. Pero ang mahalaga ay hindi tayo sumusuko. Pero naiintindihan kita. Kung sakali mang dumating ang araw na kailangan nating maghiwalay, gusto kong malaman mong mahalaga ka sa akin. Hindi kita pipilitin na iwan ng iyong pananampalataya para sa akin. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita. Sa kabila ng kanyang pagmamahal, naroon ang pag-unawa. Ngunit sa likod ng mga katagang iyon, naramdaman ko rin ang kanyang takot na baka isang araw ay magdesisyon akong talikuran siya. Sa pag-iisip ko ng mga bagay na ito, bumalik sa akin ang mga alaala ng aking pamilya. Paano kung malaman nila ang lahat ng ito? Paano kung malaman nilang nagmamahal ako ng isang lalaking iba ang relihiyon? Naiisip ko pa lang ang galit at hinanakit na maaring maramdaman ng aking mga magulang. Parang gusto ko nang umatras. Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong hindi ko kayang iwan si Miguel ng ganoon na lamang. Kinabukasan, nagising ako na may bigat pa rin sa aking dibdib. Habang naglalakad ako papunta sa eskwela, nagpasya akong pumasok muna sa isang maliit na kapilya na madaraanan ko. Gusto kong humingi ng gabay, hindi lamang sa aking relihiyon, kundi pati na rin sa Diyos ng relihiyon ni Miguel. Sa loob ng kapilya, naramdaman ko ang kapayapaan na tila matagal ko nang hinahanap. Naupo ako sa isa sa mga upuan at pumikit. Idinadalangin na sana'y magkaroon ako ng lakas ng loob na harapin ang lahat ng ito. Sa gitna ng aking pagdarasal, narinig ko ang pamilyar na boses ni Miguel. Amina! Gulat niyang tanong. Dumilat ako at nakita siyang nakatayo sa likod ko. Halatang gulat na makita akong naroon. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya. Halatang hindi makapaniwala. Ikaw, anong ginagawa mo rito? Balik kong tanong, sinusubukan kong itago ang aking pagkabigla. Dito ako madalas pumunta kapag kailangan ko ng katahimikan. Sagot niya. Nakangiti ngunit may bakas ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Tumango ako. At sa sandaling iyon, naintindihan ko na pareho kami ni Miguel ng hinahanap. Ang katahimikan at kapayapaan sa gitna ng kaguluhan ng aming sitwasyon. Ngunit bago pa man kami makapag-usap pa ng mas mahaba, biglang bumukas ang pintuan at pumasok ang isang pamilyar na mukha. Si Leila, ang aking pinsan. Amina! Sigaw niya, halatang gulat na makita ako sa loob ng kapilya kasama si Miguel. Sa kanyang mga mata, nabanaag ko ang pag-aalinlangan at pagtataka. Alam kong sa pagpasok niya, isang bagong yugto ng aming kwento ang nagsisimula. At sa pagkakataong ito, hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mga susunod na mangyayari. Sa kabila ng mga balakid na hinarap namin ni Marco, hindi ko maikakaila ang lalim ng pagmamahal ko sa kanya. Sa bawat sandaling magkasama kami, parang may mga bituin na kumikislap sa pagitan ng aming mga mata. Mga bituing nag-uugnay sa amin sa kabila ng mga pagkakaibang aming kinakaharap. Ngunit sa likod ng mga ngiti at mahigpit na yakap, nariyan ang mga alinlangan na patuloy na bumabagabag sa aking isipan. Isang gabi. Habang magkasama kaming naglalakad sa tabi ng tahimik at maliwalas na dalampasigan, naramdaman ko ang bigat ng mga tanong na bumabalot sa akin. Paano kung hindi natin mahanap ang tamang landas sa kabila ng lahat ng ito, Marco? Tanong ko na puno ng pangamba. Tumingin siya sa akin at hinawakan ang aking kamay ng mahigpit. Na para bang sinasabi niyang hindi niya ako kailanman bibitawan. Layla, may mga bagay na hindi natin agad masusolusyunan. Pero naniniwala ako na may paraan tayo. Sagot niya, puno ng pag-asa sa kanyang tinig. Ang mahalaga ay ang pagmamahal natin sa isa't isa. Habang nakatingin ako sa kanyang mga mata, naramdaman ko ang init ng kanyang pagmamahal.
Ngunit kasabay nito, naroon ang malamig na hangin ng katotohanan. Ang aming mga pamilya, ang relihiyon, ang kultura, lahat ay mga pader na pumapalibot sa amin. Sa bawat hakbang na ginagawang mas malalim ang aming pagmamahalan, nararamdaman ko ang mga tanikala ng realidad na unti-unting humihila sa akin palayo sa kanya. Kinabukasan, nagpaalam si Marco na kailangan niyang bumalik sa Maynila para sa isang mahalagang forum sa kanilang simbahan. Naiwan akong nag-iisa sa aming maliit na nayon, puno ng pag-aalala sa mga maaaring mangyari sa hinaharap. Sa kanyang pag-alis, bumalik ang mga takot at pangamba na matagal ko nang sinusubukang kalimutan. Habang naglalakad ako pauwi, nasalubong ko si Amira, ang aking matalik na kaibigan mula pagkabata. Layla, nabalitaan ko ang tungkol sa inyong dalawa ni Marco. Bulong niya sa akin habang naglalakad kami sa tabi ng makulay na pader ng aming tahimik na komunidad. Hindi ba't mahirap at masalimuot ang inyong sitwasyon? Tumigil ako at huminga ng malalim. Hindi alam kung paano ko ipapaliwanag ang aming kalagayan. Oo, Amira, mahirap. Pero ang pagmamahal namin ang nagpapalakas sa akin. Sagot ko. Puno ng determinasyon, ngunit may halong pag-aalinlangan. Ngunit may isang bagay na hindi ko pa nasasabi kahit kanino. Isang lihim na bumabagabag sa akin mula nang makilala ko si Marco. Isang gabi, habang nag-uusap kami sa ilalim ng mga bituin, nagkuwento siya ng isang panaginip na paulit-ulit niyang nararanasan. Isang panaginip kung saan nasa gitna kami ng isang napakalaking labanan at sa huli, kailangan niyang pumili sa pagitan ng kanyang pamilya at ng pagmamahal niya sa akin. Hindi ko alam kung paano ko ito dapat ipakahulugan, ngunit parang may anino ng katotohanan na bumabalot sa kanyang panaginip. Labanan, pagpili, pag-ibig. Parang lahat ng ito ay nagiging mas komplikado habang lumalalim ang aming relasyon. Isang gabi, bago bumalik si Marco mula sa Maynila, nakatanggap ako ng tawag mula sa kanya. Layla, may kailangan akong sabihin sa'yo pagbalik ko. Ang sabi niya, puno ng pag-aalinlangan sa kanyang tinig. Mula sa tono ng kanyang boses, alam kong may mabigat na bagay siyang sasabihin. Habang nakaupo ako sa tabi ng bintana at nakatingin sa mga bituin, naramdaman ko ang malamig na hangin na sumasalubong sa akin. Tila mga bulong ng mga tanong na hindi ko pa kayang sagutin. Ano kaya ang ibig sabihin ni Marco? Ano ang maaring mangyari sa amin? Sa kanyang pagbabalik, nagtagpo kami sa parehong dalampasigan kung saan madalas kaming mag-usap. Ang kanyang mukha ay tila puno ng pagod. Ngunit ang kanyang mga mata ay naglalaman ng determinasyon. Layla, may kailangan tayong pag-usapan, sabi niya habang nakatingin sa akin. Nararamdaman ko ang kaba sa aking dibdib. Ano yun, Marco? Tanong ko. Puno ng pag-aalala. Napabuntong hininga siya bago nagsalita. At sa sandaling iyon, alam kong may malaking pagbabago na magaganap sa aming buhay. Layla, nakaharap ako sa isang desisyon na hindi ko inaasahan. Sa forum, nagkaroon kami ng pag-uusap na nagbukas sa akin ng bagong posibilidad. Hindi ko alam kung paano ko ito sasabihin sa'yo. Pero, bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, isang malakas na tunog ang pumukaw sa aming pansin. Sa likod ng buhanginan, sa dako ng nayon, may mga taong nagtipon-tipon. Tila may malaking pangyayari na nagaganap. Napatitig kami sa isa't isa, puno ng takot at pagtataka. Ano ang nangyayari? Sa likod ng kanyang mga mata, nakita ko ang pag-aalala na tila nagsasabing ang aming mundo ay nagbabago at hindi namin alam kung paano ito haharapin. At sa sandaling iyon, sa kabila ng lahat, naramdaman ko ang takot na baka hindi lang ang aming pagmamahalan ang nakataya. Sa bawat hakbang na aking tinatahak, ramdam ko ang bigat ng desisyon na pinili kong yakapin.
Ang init ng araw ay tila nanunuot sa aking balat. Ngunit hindi ito kayang talunin ng lamig na bumabalot sa aking puso. Sa likod ng mga ngiti ng mga tao sa paligid, may mga mata na tila sumusukat sa akin. Mga mata ng pag-aalinlangan. Mga mata ng paghuhusga. Sila ang mga mata ng komunidad na minsang naging tahanan ko. Ngunit ngayon ay tila isang banyagang lupain na aking tinatahak. Ako si Aisha, isang Muslimang babae na umibig sa isang Katolikong lalaki, si Miguel. Hindi ito isang kwento ng dalisay na romansa, kundi isang paglalakbay ng pagtuklas sa sarili, ng pag-unawa sa mga hangganan at pagbuo ng tulay sa pagitan ng dalawang magkaibang mundo. Kay Miguel ko natutunan ang mga bagay na hindi ko kailanman naisip na mararanasan, ang pag-ibig na walang kapantay. Ngunit kasama nito ang pag-aalinlangan na tila palaging nakasunod. Sa bawat pag-uusap namin ni Miguel, nararamdaman ko ang kanyang hangaring maunawaan ang aking pananampalataya. At sa kabila ng kanyang sariling paniniwala, hinding-hindi niya ako pinilit na baguhin ang aking sarili. Ngunit sa likod ng kanyang mga pangako, naroon ang tahimik na hamon. Paano nga ba kami magkakasundo sa mundong tila hindi kami tatanggapin? Alam mo, Aisha, wika ni Miguel, isang umaga habang naglalakad kami sa tabi ng dagat. Mahal kita hindi dahil sa kung sino ka sa labas, kundi dahil sa kung sino ka sa loob. Pero naiisip ko, paano kaya kung hindi tayo ang magdesisyon para sa ating sarili? Paano kung ang mundo ang magdikta kung hanggang saan tayo makakarating? Napatingin ako sa kanya. Sa kanyang mga mata na puno ng pag-asa, ngunit may bahid ng takot. Miguel, hindi ko alam ang sagot. Ang alam ko lang, mahal kita at handa akong ipaglaban ang nararamdaman ko. Pero hindi ko rin alam kung paano natin haharapin ang mga pagsubok na ito. Bapetid na ang aming pag-ibig ay isang lihim na nakatago sa likod ng mga pader ng aming mga tahanan. Sa tuwing titigil kami sa mga lihim na tagpuan, nararamdaman ko ang pag-ibig na kayang talunin ng lahat ng balakid. Ngunit paano kung ang balakid na ito ay hindi lang panlabas, kundi pati na rin ang panloob na takot? Isang gabi, habang nag-uusap kami sa telepono, narinig ko ang kanyang boses na tila may alinlangan. Aisha, may gusto akong sabihin sa'yo. Hindi ko alam kung paano mo ito tatanggapin, pero sana pakinggan mo ako. Nagpatuloy siya, at sa kanyang mga salita, naramdaman ko ang bigat ng desisyon na kanyang pinili. Nais kong ipakilala ka sa pamilya ko. Alam ko na hindi ito magiging madali, pero alam ko na kailangan na nating harapin ito. Napapikit ako, ramdam ko ang kaba. Alam ko ang kahalagahan ng desisyon na ito, ngunit hindi ko rin maiwasang mangamba. Paano kung hindi nila ako tanggapin? Paano kung ito ang maging simula ng mga problema na hindi namin kayang talunin? Ngunit sa kabila ng pag-aalinlangan, naroon ang pag-asang dala ng kanyang pagmamahal. Miguel, handa akong harapin ito kasama ka. Alam ko na hindi ito magiging madali. Pero kung ito ang kailangan para maipaglaban ang pag-ibig natin, gagawin ko. Sa araw ng aming pagkikita, naramdaman ko ang tensyon sa paligid. Ang bawat hakbang sa kanilang tahanan ay tila isang hakbang patungo sa isang hindi kilalang lupain. Ngunit sa likod ng pintuan, isang sorpresa ang naghihintay. Pagbukas ng pinto, hindi si Miguel ang sumalubong sa akin, kundi isang pamilyar na mukha. Ang matalik kong kaibigan mula sa aking komunidad, si Zara. Ano ang ginagawa niya dito? Bakit siya narito sa tahanan ni Miguel? Sa kanyang mga mata, naroon ang mga salitang hindi niya masabi. Aisha, may kailangan kang malaman. Wika niya. Ang kanyang boses puno ng pag-aalala. Sa likod ng kanyang pagdating, ay naroon ang isang lihim na matagal nang nakatago.
Isang lihim na maaaring magbago ng lahat ng bagay na pinaniniwalaan ko. Napatingin ako kay Miguel. Ang kanyang mga mata puno ng tanong. Ngunit bago pa man ako makapagsalita, naramdaman ko ang bigat ng mga salitang hindi ko inaasahan. Aisha, kailangan mong malaman ang tungkol sa nakaraan ni Miguel. May mga bagay na hindi niya nasabi sa'yo. Mga bagay na maaaring makapagbago sa inyong dalawa. Sa kabila ng kanyang mga salita, naroon ang pag-asang dala ng aming pag-ibig. Ngunit paano kung ang pag-ibig na ito ay hindi sapat upang talunin ang balakid na dala ng nakaraan? Sa huli, ito ang tanong na kailangan naming harapin. Ang tanong na magdidikta sa hinaharap na aming tatahakin. Ito ang kwento ng aming paglalakbay. Isang paglalakbay sa pagitan ng dalawang mundo, hanggang saan kami dadalhin ng aming pag-ibig. Ang mga tala ng gabi ay tila hindi mapakali, parang sinasalamin ang kaguluhan sa aking puso. Bawat hakbang ko papunta sa lugar na napagkasunduan namin ni Daniel ay tila ba nagpapabagal ng oras? Bawat segundo ay parang isang siglo. Sa kabila ng pag-aalinlangan, naroon ang di maikakailang pagnanasa na makita siya, na maramdaman ang init ng kanyang mga bisig na nagbibigay sa akin ng kalma sa gitna ng unos na dulot ng aming sitwasyon. Sa kabila ng aming pagkakaiba, sa kabila ng mga pangaral mula sa aking pamilya at komunidad, hindi ko mapigilan ang tumibok ng aking puso tuwing siya ay nasa aking isipan. Parang isang awit na hindi ko matanggal sa aking ulo. Isang awit ng pag-ibig na patuloy sa paghimig kahit hindi na siya dapat naririnig. Sa aking pagdating sa parke, nakita ko si Daniel na nakaupo sa isang bench. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa mga bituin. Tila ba may iniisip na malalim. Nang lumingon siya at nagtagpo ang aming mga mata, nawala ang lahat ng takot at pangamba. Ang kanyang ngiti ay tila liwanag sa gitna ng kadiliman, nagbibigay sa akin ng pag-asa kahit sa sulok ng kawalang katiyakan. "Salam, Layla," bati niya, gamit ang salitang palaging nagiging simula ng aming usapan. Napangiti ako. Ang simpleng pagkilos na iyon ay puno ng lambing at pag-unawa sa aming sitwasyon. "Kamusta ka?" tanong ko, umupo sa tabi niya. Ang aming mga daliri ay nagtagpo sa isang mahigpit na hawak. "Mas mabuti ngayon na nandito ka," sagot niya. Ang kanyang tono ay puno ng sinseridad. Nagsimula kaming mag-usap tungkol sa mga pangarap, mga plano sa hinaharap na palaging puno ng pag-asa. Sa kabila ng mga hadlang, patuloy kaming nangangarap. Patuloy na bumubuo ng mundo kung saan ang aming pag-ibig ay hindi kailanman magiging isang kasalanan. Ngunit sa gitna ng aming pag-uusap, naramdaman ko ang isang bigat sa aking dibdib, isang babala ng darating na pagbabago. Alam kong hindi kami maaaring magpatuloy sa ganitong sitwasyon ng walang hanggan. Sa kabila ng aming mga pangarap, kailangan naming harapin ang katotohanan. "Daniel," sabi ko, ang aking boses ay puno ng pag-aalinlangan. "Alam mong hindi ito magiging madali." Tumango siya, ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. "Oo, alam ko. Ngunit Layla, handa akong gawin ang lahat para sa iyo." Ang kanyang deklarasyon ay tulad ng isang matamis na pangako, ngunit ang timbang nito ay natakot sa akin. Alam kong sa likod ng kanyang mga salita ay naroon ang mga sakripisyo na maaaring magdulot ng sakit sa aming dalawa. "Baka kailangan nating pag-isipan ito ng mabuti," sabi ko. Ang aking puso ay nag-aalangan sa direksyon na nais kong tahakin. Ngunit bago pa man makapagsalita si Daniel, narinig namin ang mga hakbang na papalapit sa amin. Ang mga anino ng gabi ay tila bumabalot sa parke. At mula sa dilim ay lumitaw ang isang pamilyar na muka. Si Ahmed, ang aking nakatatandang kapatid, ay nakatayo sa harap namin. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at pagtataka.
Layla! Ano ang ginagawa mo rito? Tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng hinanakit. Ang aking puso ay bumilis ang tibok. Ang takot ay bumalot sa akin. Alam kong hindi ko magagawang itago ang aming relasyon mula sa kanya. Ngunit hindi ko rin alam kung paano ipapaliwanag ang lahat ng ito. Ahmed, hindi ito ang inaakala mo. Sabi ko, pero alam kong wala itong silbi. Ang kanyang mukha ay puno ng dismaya. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa galit. Walang lugar ang pag-ibig na ito sa ating pamilya, Layla. Alam mo yan? Sabi niya. Ang kanyang mga salita ay tila isang hatol na pumipigil sa akin sa pagkilos. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang kamay ni Daniel na humigpit ang kapit sa akin, nagbibigay ng lakas sa gitna ng pag-aalinlangan. Ngunit alam kong hindi kami maaaring magpatuloy sa ganitong sitwasyon ng walang masusing pag-iisip. Daniel, kailangan nating pag-usapan ito, sabi ko. Ang aking boses ay puno ng pag-aalinlangan. Ngunit bago pa man kami makahanap ng sagot, naramdaman ko ang malamig na hangin na bumalot sa amin, dala ang isang hindi inaasahang balita. Biglang nagring ang telepono ni Ahmed. Tumawag ang aming ina. Ang kanyang boses ay puno ng pighati at takot. Layla, may nangyari sa mosque. Kailangan mo kaming puntahan. Ang mga salitang iyon ay pumukaw sa akin. Ang aking puso ay bumilis ang tibok sa takot at pagkabahala. Ang aming mundo ay nagugulo. Ang aming pag-ibig ay nananatiling nasa gilid ng kawalang katiyakan. Sa kabila ng mga pangarap, sa kabila ng mga pangako, ang aming kwento ay hindi pa tapos. At habang kami ni Daniel ay nakatingin sa isa't isa, alam kong ang susunod na hakbang ay magbabago sa lahat.